Mga kapatid, magandang araw sa inyong lahat. Ngayon, ang video natin tungkol sa alugbati. Itong alugbati na ito, nakastick ito mga kapatid. Kasi ang purpose nito, para mag-multiply siya ng maraming produkto. Ngayon, kung makikita nyo, nilalagay po natin yan sa stick. Ngayon, nilalagyan natin ng mga alambre para tumayo siya mga kapatid. Kasi, kung nasa lupa lang yan, halimbawa, pagdating ng mga dalawang dangkal, puputulin mo na, ang matitira doon sa lupa, nasa 3 dahon na lang sa puno niya mga kapatid. Ngayon, doon sa dahon kasi, doon lumalabas yung panibagong tangkay. So kung yung nasa lupa, 3 dahon na lang ang natira, ang tendency nun, 3 dahon na lang ding tangkay ang ipoproduce niya sa susunod na paglabas ng kanyang supling. 3 tangkay lang ang lalabas doon. Ngayon, kung ganitong may stick, halimbawa, nagtira tayo ng 10 dahon. Doon sa bawat dahon, tig-iisang tangkay ang lalabas doon. Ngayon, pag humaba na yon, pag pinutol mo, doon sa 10 tangkay na nilabas nung bawat dahon, magtitira ka na naman doon ng tigta 3 dahon doon sa bawat tangkay, o di 30 na yon. Ngayon yung 30 na yan, maglalabas uli yan ng panibagong supling. So 30 times 3, 90. 90 na tangkay uli ang lalabas doon sa susunod. Hindi katulad nung nasa lupa, 3 lang. So 30 na supling lang kung sakasakali ang mailalabas noon. Eh yung dito sa kabila, 90 na. Ngayon doon sa 90, pag pinutol mo yun uli sa bawat isa doon, magtitira ka doon ng 3 dahon uli. So 90 times 3 na naman uli. So napakalayo po ng itinaas nung ganitong klaseng pagtatanim ng alugbate. Katulad niyan, may panibagong stick na naman tayo na nilagay dyan, kasi lumalabas na yung mga dahon sa ilalim uli, na kailangan mo na naman siyang ilalagay sa panibagong stick. Ngayon, dyan sa panibagong stick na yan, magta-times kung ilan na namang dahon ang matitira dyan. So bawat dahon may lalabas na isang supling. Yun. Ngayon, doon sa lupa, kung nasa lupa pa rin, wala kang stick, so ilan pa rin yun. Halimbawa doon sa tigta 3 sa 10, 30 lang yun. E dito mahigit na 200 yan. Katulad yan, ilang beses na tayong nag-harvest dyan. Isang puno lang yan mga kapatid, yung alugbati na yan. Pero marami na tayong na-harvest na produkto dyan, kasi dahil nga doon sa maraming dahon tayong itinira, doon sa bawat dahon may mga supling na lumalabas doon. Ngayon yan, kung makikita nyo, panibagong stick na naman yan uli, para mag-produce na naman siya uli ng panibagong tangkay na naman uli pagdating niyan sa itaas. Ngayon, ang pinaka purpose niyan mga kapatid, pag maliit lang yung space ng lupa mo, halimbawa nasa 12 square meter lang yung lupa mo, edi marami kang maiprodukto kahit na iisang puno lang yung alugbati na itinanim. Tapos halimbawa doon sa ilalim pa niyan, pwede ka pang magtanim ng iba pang alugbati doon, ibang puno pa ng alugbati, pwede ka pang magtanim uli doon para dagdag sa produkto. Ngayon doon sa ilalim, wag mo nang lagyan siya ng stick, kasi pandagdag lang yun siya. Yan, katulad yan, nag-harvest na naman tayo. Yan, isang puno lang yan. Yan. So marami na siyang stick. So nakailang harvest na tayo niyan, nakailang multiply na yan sa isang puno. Samantalang kapag ka nandoon ka lang sa lupa, so wala. Kung diyan naka-harvest ka ng halimbawa 1,000 tangkay na, pagka nandoon ka sa lupa pa na hindi mo nilagyan ng stick, wala ka pa sigurong 100. So ngayon, kung yung halimbawa mayroon kang 1 hektarya na lupain, tapos ganitong style ang ginawa mo, medyo hindi ka lugi. Yan, katulad niyan. O isang puno lang yan ha, pinapakita ko sa inyo, isang puno lang yan.
Pero yun na yung naging multiply doon sa kanina, yung makikita mo doon sa itaas.